Ipagpatuloy ko ngayon ang part 2 ng aking edisyon ng life skills na dapat taglay ng isang content creator. Life skills ay kasanayan, kakayahan ng isang tao, isang content creator upang maharap ang kanyang mga hamon o challenges bilang content creator. O kahit na ikaw ay regular Facebook users lamang, maggamit mo pa rin ito kahit anong uri ng stages or states of life. Ang nabanggit ko sa previous vlog ay ang mga sumusunod. Dahil sobra ng haba, ay pinutol ko na lang muna. Baka mapagod kayo sa panonood. So, to make just recapitulation of my part 1 life skills of a content creator, they are the following. We have self-awareness, empathy, effective communication, interpersonal relationship, critical thinking, creative thinking, ability to refuse or refusal skills, ability to negotiate or negotiation skills. We have problem solving, and another one is decision making. Sa version na ito I will be discussing yung mga hindi ko pa na-discuss sa part 1. Ito ang karagdagan. It is the ability to manage stress. A life of a content creator ay hindi natin masabi na walang stress. So, mayroon tayong mga techniques, mga strategies, pointers on how to avoid stress. Una, you should have the passion, the love for content creation. Kung napilitan ka lang, inisip mo agad sahod, hindi ka magtagumpay rito. Ako sa noong panahon na wala pang kitaan sa Facebook, everyday talaga ako merong posting. Pinatawag ako sa school na si Ma'am Selfie Queen. Dahil everyday mapuno ko yung gallery ko, I can have 200 to 300 or more just picture posts. Mayroon pang video yan. A documentation of a day in my life as a teacher. Kaya lang, ng panahon na yun ay kahit ano na lang ang post ko, wala akong content policies learning, wala akong Facebook community standards ng kaalaman. Akala ko basta makapag-post na lang ng pictures o ng videos. Hindi pala yun. Marami pa akong matutunan. So, yun ang ability to manage stress, passion, love, flowing love for creation, for pictures, and for creation of videos. Ang ginagawa ko, maraming beses ko nang share para iwas stress dahil I am on tutorial. Ginagawa ko in one sittings, in one upuan lang, gagawa ko ng 10 to 15 reels, short form video yan, at 3 to 5 long form video. Para hindi araw-araw ako gagawa ng recording or ng content. Ready na yan for upload for the next day. Kaya, wala akong stress. Dapat pag-aralan mo buti ang iyong content. Na yung kahit paulit-ulit pag-usapan, hindi ka napapagod, hindi ka nawalan ng salita. Okay. Yun, ability to manage stress. Ikalawa, na life skills na ito ay actually karugtong na lang ng part 1 version ko. Ability to manage emotions. Yes. Kapag may mga buzzer tayo, huwag tayo sobra na tumaas ang boses, so kung ano-ano na lang ang ating ginawang comment sa comment section. Gagawa tayo ng comment, return reply na may kayat natin siya na maging follower at patuloy na manood kahit tayo ay kanyang naibash sa ating content. Tulad ng content ko noon na don't call me nanay, ate, auntie, or tita. I'm not your mother. I'm not your tita. I'm not your aunt. I'm not your sister. That is super engaging. So, nakakuha ako ng maraming buzzer. Of course, marami ring good commenters doon. So, how do I handle it? I even follow them. Follow ko yung iba. Kahit hindi
mabuti ang ginawa niya na pag-comment sa akin na doon na naibash niya ko na dahil respeto lang daw yun, pagtawag ng nanay, mami, tita, mamshi. Sabi ko, kahit nga mga tao dyan na walang kurso, tinatawag ko na ma'am and sir. That is ability to manage emotion. Just be calm. Kalma lang. No? And make a way na kunin mo sila bilang iyong followers. Kapag mayroon di pagkaunawaan sa comment section sa iyong group chat, pag-usapan ng mabuti. Mag-PM. PM mo siya private message. Maaring there was a miscommunication and a misunderstanding between you and your kapwa content creator. Kasi meron akong nabasa yan, dumaan sa aking newsfeed na talagang they're having now exchange of negative words to each other, which both of them are members of the groups. Hindi siya kanais-nais, no? Hindi siya isang life skills. Dapat ayusin sa mabuting pamamaraan. Ganun din, ang isa pang life skills na i-add ko rito ay timing or time management. Lalo pa kung tayo ay nagsimula pa lang, walang content monetization, walang monetization. Dapat makondisyon natin ang mind ni algo na umaga, tanghali, ganitong oras, gabi, probably 6 or kung hindi ka makapag-post 6 to 7 ay you can post sa 9, then can have lunch and your dinner time before and after. Okay, that is your timing, post timing. There should be intervals. Ngayon, lalo na ngayon, mataas ang kitaan sa pictures. We're allowed naman to post 5 pictures bawat araw, provided there will be time intervals of 2 hours per posting. Kaya hanap ka na dyan ng picture mo, picture ng pamilya, picture ng mo at ng mga kaibigan mo, picture ng mga magandang tanawin, o anumang bulaklak, gulay, anything. Pwede yung luma mo na plancha na gusto mong picturean, ipakita about history, historical facts, as long as it's not a violation. It does not abide. It does not abide, or it does not violate rather. It does not have a violation to community standards. Okay, yun lang muna ang post timing. Kung magtanong kayo sa Reels, actually we can have 3 in one day with time intervals, 3 to 4 hours interval. The picture post, din ang text post, we can have 2 hours timing interval. Yung stories, every 1 hour, pwede na tayo mag-post ng story. Kung may nakuha kayong kalaman sa aking naibagi na karanasan ngayon, ay maaari lamang share. Ibagi mo ito dahil ang karanasan ko ay maging karanasan mo na rin. I am your teacher vlogger, teacher na, vlogger pa, teacher being Erlinda Bing Basilio Rindon, master teacher, retired master teacher 1, signing off, live and alive. Herein, life is here, somewhere in Davao City. Thank you for watching. Mabuhay!